So, diyan ako bumili ng ticket sa Magnum Express, Premium Shuttle Service and Car Coach Rentals. Tapos yung sinasabi ko sa kanyang coaster bus, ito yung itsura niya. Pinakita ko na naman sa inyo yung itsura ng van, parang artista van. Ito naman yung coaster bus nila. Meron din sila papuntang airport, to and from the Legandingan Airport. Tapos papunta dito sa may Limquetcay, sa city proper. 200 naman yung airport per way from airport papuntang city proper. So, ito yung itsura ng bus niya. So, di ba ang convenient? So, kaya siya i-DIY yung Dahilayan Park, Nature Park. Kaso yun nga lang, saglit lang kayo. So after paying the entrance, you need to pay the environmental fee after the restroom dito sa may green tarpaulin for 25 pesos. Dito lang pala sila nakapwesto. So yung restroom will be there. Tapos dito kayo magbabayad ng environmental fee. Let's go inside. We have our ticket. Thank you. Morning. Thank you. Thank you. Thank you, sir. And then we're in. So, sobrang overwhelming kasi ang dami nangyayari. Pero here, we have, meron dyang shuttle, rainbow slide, tapos may nakalagay naman dyan kung saan ka pupunta. And then, meron naman restroom dun sa may baba. Pero, pagpasok mo dito sa may right, pwede ka nang pumili kung ano yung mga activities na gusto mo. So, let's say you want your go-kart or anything. So, yun yung prices. So, ito yung prices ng activity sa loob. So, para meron lang din kayong reference. Pero parang gusto ko yung ano. Meron pala silang parang package. Like all-in-one. Tapos, ang gusto ko actually dyan, yung zipline, yung longest zipline. Tapos, parang okay rin yung go-kart. Although, pwede naman na yung all-in-one para mas makamura kasi isa-isa mo siya bibilhin. Let's see. Go in there. That's so fun. Let's go. So, our first stop will be the Rainbow Slide. So, ang haba ng line sa Rainbow Slide, after the ticketing dun sa entrance, Rainbow Slide yung una na ride. So, ito daw muna yung uunahin kasi sa baba, andun yung shuttle papunta naman sa next ride. Let's go! So, inaalo ko na rin yung sarili ko kasi dumadaan ako sa hanging bridge. Ayokong tumingin sa baba kasi nakaalula! Mataas siya ate! Tapos wala kasing ibang way para pumunta doon. So, pagka tumingin ka kasi sa baba, malulula ka. So, walang way kasi papunta doon sa kabila kung hindi dito sa hanging bridge na to. Pero ang saya nung rainbow something. Tapos pakita ko sa inyo kung gaano kataas ito sa may hanging bridge. And siya, medyo stable naman siya. Pero syempre pag naglalakad ka, gumaganon-ganon. Pero saya, sobrang saya no. Wait lang, pakita ko. Magalaw.
Ayan siya kataas, ate, yung hanging bridge. Gumagalaw pa ako kasi naglakad ako kanina. Pero balik na tayo. Bye! Alam mo, syempre, kailangan natin i-maximize habang bata pa tayo. Mag-rides, ganyan. As long as kaya mo, yung puso mo, matapang ka, i-go mo na yun. Kasi syempre, kailangan mo itatry yung mga bagay na yan kapag ka senior ka na, kapag ka may maintenance ka na. So habang may energy ka pa, go ka lang ng go in life. Let's go! So ang next ride na itatry natin is yung luge. Tama ba yung pronunciation ko? Yung parang sa Singapore, yung parang, ay, wait lang. Sorry, may mosquito. Yung parang sa Singapore, yung i-ride mo. So, pakita ko lang sa inyo to. Ito siya, ayun o, nakikita nyo ba yung truck na yan? Yan yung luge. Tapos yung parang gravity lang yung magko-control. Tapos pababa siya. Yan, ayun yung luge. So, dalawang ride daw yung nabili natin. So, let's try now. Let's go! Gatin nyo sa after ng bridge, hanging bridge, may sign naman ng luge. So dito lang kayo sa may waiting area. So let's wait. Wait in vain. Kasi meron ng batch na nauna. So, ayun siya. Di ba cute? Excited na ako i-try. So meron palang ganun. So i-wait mo yung batch mo. So naglo-load na sila ng car. Car ba yan or truck? Basta ganyan. Sobrang saya dito sa Dahilayan. Daming activities. Go! Hey folks, download the AirLalo app for your internet data needs. You can conveniently select a specific country, global, or regional countries. The more you purchase, you earn air money that you can use for your next purchase. Use my referral code Carlos1400 to get $3 discount on your first purchase. Sobrang saya. Tanen. POV. Ang saya. This is so fun. Ang saya. Fast Park. Dahilayan. Let's go. Umuulan, mamon. So happy. The best decision in life. So may mga ganyan din para bumagal ka. So may mga ano siya para pagalan mo. May mga obstacles. Ang hirap naman ito. Aray ko. Woo! Yes, you must try the luge. Sobrang saya. Siyempre safety first, walang kasabay. This is so fun. Sobrang saya. Diba puro sobrang saya and super fun. Baka naman tumilamsik ako. Okay, slow down. Bye guys. Life is a choice. Either you make it or break it. I'll care. I'll enjoy this life. Oh my god. Abilis. Ay, ang haba pala ng trees. Umuulan, maambon. Maambon. Hindi umuulan. Maambon. Wow. Amazing. Oh my god, look at this. Dahilayan Nature Park, you the best. Wait lang, pag-ala natin.
Dito sa Dahilayan, malamig yung weather. Kasi mataas siya na part ng bundok ng Bukidnon. Tapos para siyang Tagaytay na may pagka Baguio feels. Kasi may mga pine trees. Yun yung ambience dito. So, yan yung parking ng Magnum Express. Diyan din tayo babalik mamaya kapag mag 4:30 PM na. Tapos, nandun lang yung entrance tsaka ticketing. So, malapit lang din siya. Paglabas lang. After kumain, papunta na tayo sa pababa. Kasi nasa labas yung Razorback. Yung parang nature roller coaster. Yung sa Misapa, Vietnam ba yun? Basta yung sa Vietnam, yung parang nature roller coaster. So, nakahiwalay pala siya. Nasa adventure side. So, dun tayo pinapapunta para doon magbayad. Tatabi tayo. Tapos, dun din tayo sasakay. Dun na yung start. So, let's go. Hey folks, finally, sobrang
saya nung adventures natin, mga rides na nasakyan natin sa Dahilayan Nature Park. Hindi ko in-expect na ganun siya kalaki. Like, ang laki nung Dahilayan Nature Park. Doon sa entrance mismo, di ba, na pinasukan natin, yung Razorback, iba yung bilihan ng ticket niya sa may baba. So, pupunta ka pa doon sa may baba ng main entrance. Pero sa labas yun. So, lumabas pa ako tapos merong dong area ulit na panibago. Doon ako bumili ng ticket for the Razorback. Tapos, from there, may shuttle papaakyat doon sa lampas pa ng Alpine Village. So, siguro mga 10 to 15 minutes yung paakyat. Sobrang efficient nung shuttle nila. Mabilis kasi umikot yung shuttle at the same time parang mabilis lang din mag-pick up and mag-drop off. So, yung mga shuttle, very efficient kasi paikot-ikot lang sila. Hindi ka mag-iintay ng matagal. At the same time, yung mga rides, Saturday kasi ako pumunta. It's Saturday today. Ang daming tao. So, expected na yun kasi merong mga groups, families, maraming bata, maraming tao, walang pasok dahil weekend. Yung pila doon sa mga rides, medyo may queuing. May certain rides na mabilis. For example, yung sa Rainbow slide, medyo mabilis siya. Kasi maraming umaakyat, tsaka saglit lang naman yung ride. Mabilis yung pila. Sa Rainbow Slide, 2 rounds yon. Yung babayaran nyo, yung fee, 2 rounds na yon. So, pwede kayong umulit. May round 1, may round 2. Magkahiwalay na pila yon. Yun, doon sa May Forest Lodge, di ko alam kung tama yung pronunciation. Lodge ba yon? 2 round din siya. Yun, doon ako nag-enjoy ng sobra. As in, sa Singapore kasi, hindi ko siya natatry. Nakailang beses na akong pumunta ng Singapore. Tapos, hindi ako nakakapunta ng Sentosa, if I'm correct. Sentosa siya. And first time ko siya matry dito sa Bukidnon, sobrang saya. It's a new experience and it's new to me. So, sobrang na-excite and nasayahan ako dun sa ride na yon. And then, next is yung sa Razorback. So, 3 lang yung napuntahan ko. Yung Razorback din, na-enjoy ko siya. Kasi sa may Sapa, Vietnam, di ba sikat yung Sapa, Vietnam dun sa roller coaster nature din nila. So, dahil meron tayo dito sa Bukidnon, na-enjoy din natin siya. Kaso nga lang, 4 minutes lang yung ride na yun. Sobrang bilis lang din niya. And then, ayun nga lang, sa Razorback, kapag ka weekend yata, hindi ka makaka-ride ng twice. Walang round 2. Kasi nga ang haba ng pila. True enough, ang haba nung pinila ko dun sa Razorback kasi ang dami nagtatry. Pero mabilis lang naman kasi every 16 per batch yung pwedeng makasakay. Kasi parang 16 lang yung cart nila eh. Tapos iintayin mo na naman yun na iakyat nila ulit. Tapos lalagyan nila sa truck and then cycle lang siya. Pero mabilis naman siya yung pila. Yung sa cafe nila, by the way, mabilis lang na kwento. Yung sa cafe nila, ang nangyari kasi, 1 hour ako pumila, ate, mga kuya ko. 1 hour ako pumila. Ang tagal. Kasi nasira pala yung isang POS nila. So, isang cashier lang yung gumagana. Nagkataon, lunchtime. Tapos, yung ibang tao, 1 p.m. na din nag-lunch, late lunch. Pero ang dami pa ring tao. So, humaba yung pila. Ang sakit ng paa ko. 1 hour ako nakapila para lang umorder ng food at magbayad. Ganon kalala. Pero, hindi ako nakapigil talaga. Sinabi ko sa cashier, tsaka dun sa may manager mismo nila, sabi ko, ma'am, next time, pwede bang dagdagan nyo yung cashier line nyo or yung cashier ninyo? Kasi, pag gantong mga rush na lunchtime, sobrang daming tao, sobrang haba ng line. So, yun, in-address naman nila. Tapos, sabi nila, sira nga lang yung POS. Tapos, in-assist naman ako ng manager. And then, in fairness, matagal lang yung line sa food at pagbayad. Pero, ang bilis dumating ng food. Like, after ka mag-order, magbayad, after 5 to 10 minutes, di ba usually 30 to 45 minutes yun na serve. After 5 to 10 minutes,
nakuha ko na kagad yung food ko, sinerve na kagad sa table ko. So, naging efficient din naman doon si Dahilayan na matagal lang yung ordering pero they ensured na mas mabilis lang yung pag-serve ng food. So, nakakain ako kaagad. And then yung mga tao, hindi din naman masyadong nag stay kasi after nila kumain, maalis lang din sila kasi nga gusto nila masulit. Kaso umulan. Siguro pag pupunta kayo ng June sa Dahilayan, maulan. So, yun nga lang. So, kung maulan, of course, hindi kayo makakasakay sa ibang rides. Pag malakas yung ulan, baka makakasakay pa rin kayo pero mababasa kayo. Pero kung medyo ambon-ambon lang, may nagbebenta doon ng raincoat. So, 100 pesos yung bili ko sa raincoat, but pwede din kayo magdala ng sarili nyong raincoat. And then, by the way, ipapakita ko dito yung ating timeline. So, 9 a.m. umalis yung Magnum Express na van. And then, nakarating kami ng 10:30 a.m. And from 10:30, pumila kagad ako sa ticketing. Nag-picture muna pala ako for about mga 30 minutes sa entrance. Tsaka yung mga kailangan kong videohan. And then, pumunta na ako sa may ticketing. Sa ticketing, pwede ka na bumili nung mga rides na gusto mo. By the way, hiwalay pala yung pagbayad ng rides doon sa entrance ha. Yung Razorback, wala doon kasi sa baba yun magbabayad. Iba yung bilihan ng ticket at saka yung mga zipline. And then, other than efficient naman, if you will ask me kung efficient ba or okay lang yung day tour, yes, for me, efficient and okay lang mag-day tour sa Dahilayan Nature Park kasi darating ka ng 10:30 a.m. and then babalik ka sa may van around 4. So parang meron kang 5 hours sa Dahilayan Nature Park. And I think it's enough para masakyan mo yung mga gusto mong masakyan. Hindi mo man masasakyan lahat, pero makakapag-ikot ka naman and masasakyan mo yung mga highlight. Yun nga lang, ang kalaban lang natin minsan is yung pag-umulan ng malakas, tag-ulan. So, yun lang din yung i-consider nyo. Kasi yung ticket na binili nyo, rain or shine, hindi yun forfeit, hindi yun refundable. So, wala kang choice kundi mag-ikot. Kasi, kahit anong mangyari sa weather, nabili mo na yung ticket, hindi na siya ma-refund. So, kailangan mo na siya mag-ikot. So, kahit kanina umaambon sa Razorback, or mountain coaster or roller coaster, tinuloy ko pa rin siya. Bumili lang ako ng raincoat. Pero enjoy naman. Ililist down ko dito sa gilid yung total nung nagastos natin sa Dahilayan Nature Park. So, budget meal na yan. And yun lang, I hope you follow, like, and share our video para makatulong sa mga first-timers na gustong pumunta ng Cagayan de Oro na may side trip sa Bukidnon. Ang dami pang magagandang pwedeng puntahan sa Bukidnon aside sa Dahilayan Nature Park. Wala lang talaga tayong time. Explore natin next time yung mga ibang pwedeng puntahan sa Bukidnon. May next time pa naman and there's more space and time for us to explore other tourist spots sa may Bukidnon and Cagayan de Oro as well. Follow, like, and share. Yun lang. Bye-bye. Ingat. Should an oxygen mask like this drop from the compartments above your seat, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. It is normal for the mask not to pull in place after activation. Place your own mask first before assisting others under your care. Your life vest is under your seat. Use it, slip it overhead like this. Clip on the waistband and pull it tight.